Sandro Marcos nagsalita na. Matapos ang walang tigil na patutsada ng pamilyang Duterte laban sa kanilang pamilya ay binasag na nga nito ang kanyang katahimikan. Partikular kay Mayor Baste Duterte na kamakailan lang na bumirada sa mga Marcos. Panoorin ang video na ito. Regardless of what Mayor Baste says, I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend. If he wants to talk to me about it, he's more than welcome to anytime. He has my number. My mother is not quite as used to it as we are, as the both of us. So, you know, her reaction from that interview, I think that you've all seen, is, I guess, one of a wife who is being protective of her husband. Nababaduyan na ako sa mga chismis na ganyan. Lumang tugtugin na, no? Nakakasuya na. Unless may tunay na katibayan, huwag tayo masyadong praning. Basta magtrabaho lang tayo at kung maaari, ibalik ang usapin sa bigas, unahin ng pagkain. Ngayong gabi is nyo ang tanan. Ako di ay si Baste. Anak ko ni Rode, katong former president, Mayor Costabaw. Nga, nag-leave ko, ang tugod rin, dumagite, ako naman di rally rin. Kubantay ba? Muligo ang taog dagat, pag-abot na ko din ay rally, ni-apil na lang ko. Oh. Pero kanto na ko rin, kanto, dumagite, mga 2006, na ko'y giapas nga babae. Umang gibasted ko. Pero mula ako niya, basig karong gabi mag-auyab na yung godres na mag-ito. Nagbigay ko ninyo. Isang tawag naman. Di bitaw, natay sitwasyon, hindi na lang, te. Hindi na lang. Nagsugod ni katong sa Davao Manggod, naa sila gipadagan nga papirma. Gitawag nila, gikan kini sa Congress ni. Gitawag nila nga People's Initiative kuno. So ilang ginabuhat, para nis mga wa nakibaw ha. Ilang gibuhat, papirmahon sila papel nga moingon nga uyon ka sa charter change. Human tagaan kanila kwarta. So form ni of vote buying. So naman ay Senate hearing nahitabo na nga nagyoy nangangkon pod nga nahitabo gyud ni dito sa Davao. Di mo tong sinugdanan ani. No, ang nakapait man gud. Ug tan-awon ninyo. Wa pay duha ka tuig nga naglingkod ni sila. Kini magon charter change. Mao nilang pamaagi unta nga gusto nila kambyuhan ang gobyerno, ang system para mutaas ilang termino. Kini si BBM. Kani nga template, kana ilang ginabuhat karon. Mao gina kani adtong style po nila nga iyang amahan nagdugay more or less 20 years nga naglingkod kay di gusto magpapuli, di gusto mo agig eleksyon. Kami mga taga Davao palagmi. Di man na ingon ana. Kung gusto ka, wa may kaso, dugay ka, pero ang ingon sa balaod, kausara ka mahimong presidente aning kalibutan, di nagid ka makabalik. Tumanon talang tuunta. Unya, kung gusto mo sa inyong partido, imuhang anak, imong pamilya ba diha, dili nimo maniobrakon kay nakatungtong kas gobyerno karon, pwede na nimo buhaton kung unsay gusto nimo kay hadlok tanan nimo. Pero sorry to say, kita karon nga niya aning gabi una nga niadto dire, wa mi na hadlok ninyo. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi! 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 Kadiyot lang, pastor ako. Ang, nanata dire. Di man gunaing unana ng kinabuhi ba? Gusto nila nga,
monopolya o nilang politika, unsa ba na ilahang mga paboran nila dihang mga tao. Mo na makaguba og nasod. Yung istorya man na sa former president, form of cleansing mangyod ang elections. Kaya ug naatay mga gipambutang diha na mga opisalis nato ug di ta kauyon, naagitay regular nga panahon para mupili. Kaya ug wa ta kauyon, di maayo para sa lugar pulihan nato. Pag wala na, pugsit na diha. Di karon, ato namigkuan, na ubang mga lugar nga niingon nga bito unta po sa ilang lugar nga muadto ang taps kaning maisog, hakbang ng maisog para mo musulti. Kaya ato man ning katungod. Ano ilang gibuhat dito sa Tagum ni nahitabo. Kini Tagum mo ning Davao pila ba ka pinuto mo istorya ni? Di, para nis mga nahibaw manggot, kinanglan mahibaw mo. Kinanglan mahibaw mo. Kaning Davao, na Panabo, na Carmen, na Tagum. Mauna siya. Ang gobernador dito, si Governor Hubahib. Itong nahibawan nila, mato mi dito, gusto may musulti lagi, sa nahitabuan ni tanan, karon ilang gisuspinde. Gipangitaan nila, mali, kuno, giricall lang nga sakyanan. Ganun very petty lang kaayo yun, nabutang. Human, gisuspend nila 60 days. Gobernador na, elected na mga tao. Unya, kitungod lang, di sila kauyon, nganing sugot ang gobernador dito, mag-rally kuno ilang gisuspend. Ipangitaan nila kuan. Grave abuse of discretion ang ginabuhat. Abuso kay tungod mo lagi nabutang sa posisyon noon. Pero katungod manggod nato mo express gibate na to ngano bawal po di ay. O garon ingon ani ni sila. Pagkahuman ana napay usa ka local official, si Governor Amba, diya sa Cagayan, Mamba, Governor Mamba, ilang gitangtang sa posisyon. Kani, mas grabe ni. Gisuspindi nila to si Governor Hubahib, Governor Mamba karon, gitangtang nila sa posisyon, kay di mosugot na botngan og EDCA site ang ihang lugar. Gusto nila tukuran og base sa Amerikano. O siguro, ang gobernador, di niya gusto, kay magkandalit sigyod, magira, mabusdakan o bomba o ang iyahang lugar. Di sa mosugot, gitangtang nila. Maunang ni ako, kay nagagwapa dres dumagitigyod. Maunang ni ako. Para musulti po ko ninyo nga, di ta mosugot, og gobyerno nga ingon ani. Atong ginapangayo lang man, walay abusuhay. Di lang ka mga busar sa imuhang kuan. Aron tanan makaduwa og patas. Nga nasakto ba? Itanawon ninyo, tanawa ang Congress karon, daghang kay batanon. I think more than 50% of Congress mga batanon na karon. Unya mauning liderato nga ehemplo karon. Na diha maghangad. Kami, ako, 36 anyos ko nga mayor ko. Ug maunang sundo nako, di ko mosugot. Di maayo para sa to ang tanan. Di maayo para sa nasod nato. O iyan na ilang style, power tripping, makuha nila lang gusto, kay tungod naa sila skuan. Mag-unsa na naman to mga tao nga ras pinakaubos. O ang Pilipinas ra bagyo, porting paita. Wa gyud tay mapadulungan ani. Ikabalo mo, tinuod lang. Lisod man gyud kay ato sitwasyon. Di naman nato mapili, diri man ta na tao, Pilipino man gyud ta. Kayod lang gyud ta. Kayod, tinabangay o pagkahiusa. Pero wo ingon na imuhang ay, sige lang god. May na lang kay nakastorya to dere. Pero kinanglan may ba abusado
kung gusto gyud ninyo makakita kung unsay naong sa tong gobyerno karon. Makakita mo unsay naong gyud sa tong gobyerno karon. Tan-awan ninyo ang interview ni Lisa Marcos. Tanawan na ninyo. Nana sa interview, tanawan ninyo, mao nang dagway sa tong nasod karon. Pero, di tanawan lang ninyo. Kamo na bahala maguna-una. Di man ta gusto, mandaot og tao, moingon ta nga, mali o tama yung gingon. Tanawa lang ninyo. Kaya pasigwa mo nakakita, para aron makakita mo, unsay dagway yun sa tong nasod karon. Ako moingon ana, kamoy ni ingon ana. Pero mao raman to, di lang po kay ko magdugay og istorya. Ako nasuroy raman ko dere. Salamat kato mga kamo nga ni aron kanang mulaban para sa ato ang nasod. Thank you kayo. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Miles Dulay, Baste and Sandro, abay ang layo ng pagkakaiba, yung una bastos at panggaster ang asta, itong huli decente at refined mannerism. Pahayag naman ni Mary Lou Lapid, in short former president should respect the present president. Bastos kapag dada ka ng dada about the present president. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Peter Joe Garland, Sandro Marcos is far better than VP Sara regarding an ambush interview or more in other aspects of governance. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.